Ang napansin ko po, alam po ba ninyo, bukod sa katotohanan na mas malaki na po yung naaabot natin para makapag-evangelize, napansin ko rin po na marami pong mga tao ngayon sa mundo ang may iba't ibang paraan o gimmick, no, para ito ay kanilang magawa, no. Pati pag-evangelize may mga gimmicks, which is good. I mean, gimmicks ay kagaganda naman. Kumbaga gimmick para mapanood yung mga content na mga ginagawa natin. And it's gimmick for Jesus, actually. Pero kasi ang ebanghelyo po kasi kung tutuusin, the gospel is very powerful. We don't need to do such gimmicks. Because the gospel is powerful. Nasabi ko na nga po, the gospel is the power of God to save mankind from their sins. Because nakapaloob sa gospel, Jesus died on the cross, He rose again, He will come back again. Importante yung shed blood ng Diyos anak na si Jesus. Si Jesus ay Diyos. Siya po ay 100% God at the same time 100% man. Very unique ang kanyang person. Wala kang makikita in history na may taglay na katulad ng kanyang persona. Okay? Kaya ang tanging makapagliligtas sa tao sa kasalanan ng tao ay ang dugo ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ko nga po, you don't need such gimmicks to, kasi nakakalungkot lang po, upon doing it, you don't even notice na parang nagiging katulad na rin ng mundo ang pamamaraan. No, the gospel is very powerful. Yan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. The gospel is very powerful. Hindi mo siya pwedeng ihalin tulad sa kahit anong paraan o gimmick. Gimmick ka mo, yes. Samantalang ang kapangyarihan po ng gospel ang siyang bumabago sa tao. It's not a gimmick. It's not a gimmick na parang gagawin mo para, siguro gimmick para mapansin kayo. Pero the gospel, hindi kailangan ng gospel po yan. Maniwala po kayo sa akin. Na-prove ko po yan. Very appealing ang gospel, especially sa mga taong down at lugmok sa buhay. Pag may nakausap ako ng mga tao na may pinagdadaanan sa buhay, lalo yung may mga karamdaman, talagang attentive sila sa mga sinasabi ko tungkol sa gospel ni Jesus. Na kay Jesus, kasi yung mga may karamdaman po, unang-una, ang naisin po ng mga yan, gumaling yung gumaling agad doon sa kanilang illness o ailment or, which is normal. Siguro, ikaw ba naman may sakit ka, ayaw mong gumaling? Siguro, nasa mental hospital ka na pag ganon. Siyempre gusto mong gumaling. Pero ang style po kasi dito, gagaling ka kung nasa iyo nagpapagaling. Hindi ba? I mean, you really need to be freed, okay, from your sins first. I mean, you really need a savior sa kaluluwa mo. Secondary lang po yung paggaling o yung pagdating ng mga bagay na hinihiling mo na mangyari sa iyo sa mundong ito. Hindi mo gagawin priority ang mga bagay ng mundo. Halimbawa, para gumaling ka, para magkapera ka, hindi mo gagawin priority ang mga yan para gugustuhin mo makilala si Jesus. Iko-correct ko mga motibo nyo. Marami po mga taong ganyan. Tingnan nyo maraming naiimbitahan sa mga churches, sa mga gawain o mga gatherings dahil may mga problema sila. Siguro samantalahin natin yung problema nila pero ipaliwanag natin sa kanila that they need a savior, na kailangan nilang maligtas mula sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang kailangan ng tao. Hindi agad yung kung ano yung material na benepisyo, health benefits agad. Of course, tignan po ninyo, basahin po ninyo kami mga Bibles kayo. Psalm 103 verses 2 to 5. Nandoon ang mga benepisyo natin sa krus ni Kristo. Nandoon lahat. Okay? Nandoon yung pinagaling tayo, pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Unang-una pala, pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Secondary, pinagaling tayo. Diba? Binigyan tayo ng
ng health, ng wealth, nandun lahat ng benefits natin. And we will fly like eagles. Okay, alam niyo po bang eagles, ang agila, isa pong napakagandang katangian niya na nakakalipad tayo ng matayog. Kasi ang agila po malakas. Sa lahat ng mga ibon niyan po ang malakas, no? Matalas ang mata. Inahalin tulad tayo dyan. At mahahalin tulad ka naman dyan, mabibigyan lamang ng katuparan sa iyo pa naging believer ka na ni Kristo. But if you're not yet a believer, I don't think so. May nagsasabi sa akin, Pastor, pag-pray mo, pagalingin ako sa sakit ko. Pastor, pag-pray mo naman na masolve yung problema ko. Pero ako talagang dinidiretso ko, no. You need Jesus first. You need to hear this. You need to hear the gospel. And then later on, kung talagang hinayaan nila magsang ng salita ng Diyos sa kanila, marirealize na lang nila na nawawala na yung focus nila doon sa problema nila. Nawawala na yung focus nila doon sa dating desire nila na sana yun ang mangyari sa kanila. Kundi, nalilipat na doon sa person ni Jesus. Kung ano yung ginawa niya sa kanila sa krus. Kung papaano kabigat yung siya'y namatay sa krus. Actually, bago siya mamatay sa krus, pinahirapan siya ng husto. Sobra po. Alam niyo po ba yung panglatigong ginamit sa Panginoon? Yung mga buto ng hayop na maliliit yon, na kapag yun daw ay talagang inihampas mo sa isang tao, pagka hinugot mo yon, pati laman ng mga tao sasama. And 39 times siyang hinampas. Kasi may bilang po yan sa mga Romans nung pinapahirapan pag pinapahirapan nila ang isang tao, may mga prisoners sila pinapahirapan nila, may bilang po yun. Okay? 40 minus 1 lashes ang tawag nila doon. Hindi 39, di ba? So 39 times siya ginanon. Kaya lasog-lasog na ang niya Jesus. Ang kanyang balat, ang kanyang habang lumalakad nga raw siya, hawak niya yung kanyang mabigat na beam, yung cross niya, no? Yung mga laman din niyang iba nalalaglag sa daan. Ayun ang sabi ng mga Bible scholars. So, ganun kahirap ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus. And I hope hindi lang tuwing mahal na araw ito na nare-recall o naaalala o napagmumuni-munian o napagbubulay-bulayan. This should be every day, on a daily basis. We should really think about what Christ has done for us. Dahil napakaganda po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Okay? Salvation ang kanyang ibinigay po sa atin. Salvation mula sa kasalanan. Okay? Number 1 po yun. Dahil yung iba, ang gusto nila agad, syempre, salvation agad mula doon sa kanilang, wala na po yung ulan, kanina po kasi maulan kasi yung iba gusto nila salvation mula doon sa mga problema nila, salvation mula sa mga finances nila, which is good, sabi ko nga po, pero hindi po ganyan ang ng Panginoong Jesucristo. Sa Panginoong Jesucristo po, you need to know Him first. You need to know Jesus first. That's the priority. Okay? And when you already know the Lord, the rest will follow. Di ba may nakalagay sa Bible, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. I-a-add sa'yo. I-a-add na lang, no? I-a-add na lang yung mga benepisyong yun. See, hindi naman sinabing ibibigay sa'yo kundi i-a-add na lang. Kasi nasa iyo na Add na lang tayo. We are already blessed. We are not going to be blessed, but we are already blessed. Because of the Lord Jesus Christ Himself. The person of Jesus is very important. That's the very important person. He's the very important person na kailangan mong ma-meet sa buhay mo. If you're not yet a believer of the Lord Jesus Christ, now is the right time for you to decide to receive Him as your very own personal Lord and Savior. Tandaan mo, your very own personal Lord and Savior. Ayun, meron niya pong may nag-message po sa akin yung mga baha-baha. Pero in Jesus' name, tapos na po yung bagyong yan. Okay? Marami pong gagawin si Lord. Okay? So marami pong salamat sa panonood po niyo sa ating vlog sa morning na ito. Jesus is so good. Araw-araw, mabuti siya. Mga problema, wag isipin. Focus on Jesus at lahat ng yan, lutas na sa kanyang pangalan. God bless everyone.